Isang magandang araw sa lahat ng mga magulang na nanonood. Aking ibabahagi ang mga tungkulin ng mga guro, ng mga magulang at mga mag-aaral sa modular distance learning. Sa tungkulin ng mga guro, tungkulin nilang maghanda ng school community program, class program, self-learning modules o learning activity sheets at listahan ng mga mag-aaral sa bawat seksyon. Bilang paghahanda, tayo po ay gumawa ng class program kung saan bawat asignatura ay may karampatang oras sa bawat linggo. Ang oras ng pagkatuto ay magsisimula sa 7:30 hanggang 11:30 ng umaga at 1 o'clock hanggang 5 o'clock ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Ang mga self-learning modules or learning activity sheets ay inihanda ng mga guro, kung saan sa unang 2 linggo ang ratio ng modules sa mga mag-aaral ay 1:1. Pero sa susunod na linggo makakaroon po ng pagbabago sa ratio sa dahilan ng limitado lamang po ang bilang ng mga printed self-learning modules or learning activity sheets na manggagaling sa division office. Ang mga listahan ng mga mag-aaral ay makikita ang pangalan, lugar, sex, kapanganakan, pangalan ng mga tagapag-alaga o magulang at ang kanilang contact number. Tungkulin din po ng mga guro na makipag-ugnayan sa mga magulang o tagapag-alaga ng mga mag-aaral sa availability ng self-learning modules and learning activity sheets. Tungkulin din po ng mga guro na i-monitor ang implementasyon ng mga activity na nakasaad sa School Community Learning Program. Tungkulin din ng mga guro na mga siwa ng remediation activity sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na platform kapag kinakailangan. Kung alam natin na ang mag-aaral ay nahihirapan sa kanyang aralin, kinakailangan po itong bigyan ng remediation activity. Isaalang-alang po natin na magkakaiba ang intelligence quotients ng mga mag-aaral. Kung saan, ang remediation activity ay ihahanda ng guro sa nasabing at signatura at ito'y ibibigay sa susunod na oras o nakatakdang araw sa pag-distribute ng learners module. Tungkulin din po ng mga guro na kunin muli ang mga self-learning modules at learning activity sheets at sila po ang magwasto ng learning outputs ng mga mag-aaral. Para sa mga tungkulin ng mga magulang, sila po ang magsumiti sa paaralan ng 2 plastic envelopes na paglalagyan ng mga modules at iba pang learning kits hanggang September 25, 2020. Nakatakda na i-distribute o ipamahagi ang mga self-learning modules na nakalagay sa envelope sa araw ng September 30, 2020. Tungkulin din po ng mga magulang na maglaan ng maayos at tahimik na lugar sa pag-aaral ng anak. Alam po natin mga magulang na sa bahay marami po tayong ginagawa at andyan po ang mga iba pa nating mga anak. Para hindi po maistorbo ang ating mga anak sa oras ng pagkatuto, mangyari lamang po na ilagay sila sa isang lugar kung saan wala pong disturbances. Tungkulin din po ng magulang na suportahan at hikayatin ang anak sa pagsasagawa ng kanyang mga gawain sa module. Tungkulin din po ng magulang ang pagkuha at pagbabalik ng module at activity sheets sa pick-up at drop-off station tuwing araw ng Biyernes. Alalahanin po natin mga magulang na ang paglikom at pagbigay ng self-learning modules sa mga barangay hall ay mangyayari tuwing Biyernes at 1 o'clock ng hapon. Tungkulin din po ng mga magulang na gabayan ang mga mag-aaral na maging laging handa sa pagkatuto sa tuwina. Isaalang-alang po natin na kapag wala pong focus ang mga bata sa kanilang aralin, alam po natin na hindi po maganda ang kahihinatnan o di kaya ang tinatawag nilang
output. Tungkulin din po ng mga magulang na alamin ang proseso ng pag-aaral ng anak at ang kanyang pagkatuto sa paggamit ng module. Subaybayan ang kanyang gawain sa tuwina. Mga ginigiliw naming mga magulang, alam po namin na marami po tayong trabaho sa bahay o di kaya ang mga ibang mga magulang ay wala sa bahay dahil may sariling trabaho. Gayon pa man, sana po may oras din po tayo na gabayan ang ating mga anak sa oras ng pagkatuto. Tungkulin din ng mga magulang na alamin ang proseso ng pag-aaral ng anak at ang kanyang pagkatuto sa paggamit ng module. Subaybayan ang kanyang gagawin sa tuwina. Tungkulin din po ng mga magulang na magkaroon ng palagiang ugnayan sa guro kung may mga katanungan at may iba pang mahalagang bagay na gustong iparating sa guro. Alam po natin, ginigilaw naming mga magulang na sabihin nating kulang tayo ng kaalaman sa paggabay o pagkatuto ng mga anak natin. So ano po nga gawin natin? Palagiing makipag-ugnayan sa guro ng ating mga anak. Para tungkulin naman po ng mga mag-aaral, sila po ay tumanggap ng self-learning modules o di kaya learning activity sheets, school community learning program, reference or supplementary materials, kung saan ito po ang kanilang gagamitin sa oras ng pagkatuto. Isaalang-alang po natin na ang bawat asignatura ay may roong oras. Sundin lang po natin kung ano po ang nakasaad sa school, community program, or class program. Tungkulin din ng mag-aaral na mag-set ng self-learning goals or objectives. Sa mga ginigiliw naming mga mag-aaral, alalahanin natin na nakasalalay sa mga output ninyo ang inyong mga marka o grado. Kailangan i-focus ninyo ang inyong pag-aaral sa mga aralin, hindi lamang po sa oras ng pagkatuto, maging sa mga iba pang oras kung kayo po ay walang ginagawa. Tungkulin din ng mga mag-aaral na magsimula ng learning alone sa pamamagitan ng gabay ng magulang, tagapag-alaga o knowledgeable others. Tungkulin din po ng mga mag-aaral na sagutan ang lahat ng learning exercises o mga activity ng may pag-iingat upang hindi masira, marumihan, at mawala ito. Mga ginigiliw naming mga mag-aaral o minamahal naming mga mag-aaral, tiyaking sagutan ang lahat ng learning exercises. Tulad ng nasabi ko kanina, ang inyong mga marka, ang inyong mga grado, ay nakasalalay sa mga output ninyo. Tungkulin din ng mag-aaral na humingi ng tulong sa mga guro, mga magulang o tagapag-alaga at knowledgeable others. Mga minamahal naming mga mag-aaral. Kung alam natin na medyo hindi natin nasusundan ang mga aralin, huwag kayong magdalawang isip na tumawag sa mga guro o di kaya tawagin ang mga magulang o tagapag-alaga at knowledgeable others. Sa mga knowledgeable others po, mayroon tayong sinasabi na voluntary teachers. Pero hindi lahat po ng lugar ay may mga voluntary teachers. Tungkulin din po ng mga mag-aaral na magsumiti ng mga nasagutang learning activity sheets at magsauli ng self-learning modules. Kapag ito po ay naihanda na o sabihin nating nasagutan na, maaaring ilagay sa envelope. Tiyakin po natin na nandoon lahat yung learning modules at activity sheets, answer sheets, ilagay sa envelope at ibigay sa magulang. Ito po ang mga mahalagang paalaala sa mga magulang. Sundin ang schedule na ibigay o ibinigay ng guro sa pagkuha at pagbalik ng module sa pick-up at drop-off station, kung saan ito ay isasagawa sa oras ng alauna or 1 o'clock in the afternoon sa araw ng Biyernes po. Kapag kayo po ay kukuha ng mga self-learning modules sa mga barangay hall, magpakita ng valid ID. Ang mga magulang o tagapag-alaga na kukuha ng module at activity sheets
sa assigned station ay kailangang ipakita ang ID. Sa mga magulang, kailangang lumagda po kayo sa logbook bago kuhain ang module at activity sheets. I-check kung ang folder na matatanggap ay naglalaman ng class program, home learning guide at daily learner's log, self-learning module, sa lahat ng asignatura at DRRM module. Ang lahat ng mga ito ay nasa loob po ng envelope na inyong tatanggapin. Isa pang paalaala sa mga ginigiliw naming mga magulang, ang mga module ay i-disinfect para sa inyong kaligtasan at kalusugan. Sa panahon na may kalamidad tulad ng ulan at walang deklarasyon na walang pasok, mangyaring gumawa ng paraan upang makuha at maibalik ang mga module. Ang inyong ibayong pagsubaybay sa inyong mga anak sa kasalukuyan ng pag-aaral o oras ng pagkatuto at pagsagot sa kanilang mga module ay lubhang napakahalaga lalo na sa kanilang pagkatuto. Alalahanin din po nating ginigiliw mga magulang ang mahigpit na ipinagbabawal o mahigpit na ipinagbabawal ang pagkakuha o pagkuha ng larawan, pagbabahagi sa iba o pagkuha ng kopya ng module, maging ang pagbabahagi ng sagot sa iba. Ibig sabihin po, dapat confidential ang lahat ng mga sagot natin sa mga learning activity sheets, mga ginigiliw naming mag-aaral. Dadako na po tayo sa mga voluntaryong tagapagturo o tagapagsubaybay sa pagtuturo o ang mga tinatawag nating volunteer teachers. Tungkulin ng volunteer teachers o voluntaryong tagapagturo na tulungan ang mga mag-aaral sa pag-unawa sa tagubilin ng guro. Tulad ng nasabi ko po kanina, ang mga mag-aaral ay may iba-iba IQ. So sa mga mag-aaral na medyo nahihirapang masundan ang aralin, pwede tayong magpatulong sa mga voluntaryong tagapagturo. Pero kung wala pong voluntaryong tagapagturo sa ating lugar, maaari nating tawagin ang mga graduate ng education sa ating lugar kung mayroon po na handang tumulong sa atin. Tungkulin din ng mga voluntaryong tagapagturo na patnubayan ang mag-aaral sa pagbabasa at pagsagot nito sa module. Tungkulin din po ng mga voluntaryong tagapagturo ang na maging modelo sa batang ginagabayan ng kahalagahan ng pagbabasa, pagsusulat at pagsasagawa ng mga gawain at aralin upang matuto. Tungkulin din ng voluntaryong tagapagturo na tulungan ang mag-aaral na maramdaman ang tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong puna at suporta habang nagsasagot ng pagsasanay. Mga ginigiliw naming mga magulang at minamahal naming mga mag-aaral, ito po ang mga tungkulin ninyo sa modular distance learning. Para sa ibang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa guro o mga guro o sa paaralan. Narito po ang mga contact numbers ng mga guro o school heads ng aming paaralan. Bilang pangwakas, sama-sama sa pagsulong ng edukalidad. Maraming salamat po at muli magandang araw sa ating lahat.